Sa liblib na bahagi ng kapatagan ng Barrio San Gabriel ay may isang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa. Nakapwesto ito sa gilid ng lumang kalsadang lupa na tinatahak ng mga magsasaka tuwing madaling araw. Sa paligid ng kubo ay may ilang puno ng mangga, saging at bayabas na tila nagsisilbing bantay sa katahimikan ng lugar. Doon nakatira si Lola Ermita. Isa siyang matandang babae na halos 80 taong gulang na. Payat ang kanyang pangangatawan, kulubot ang balat at palaging nakasuot ng lumang saya at kupasing blusa. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na at palaging nakapusod sa likod ng kanyang ulo. Sa baryo, kilala siya bilang tahimik at kakaibang matanda. Wala siyang pamilya, walang anak, walang asawa, at walang kamag-anak na dumadalaw sa kanya. Kaya't marami sa mga tao sa baryo ang nagtataka kung paano siya nabubuhay. Ngunit may isang bagay na araw-araw na ginagawa ni Lola Ermita. Ang pagwawalis. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, makikita na siyang naglalakad sa kalsada ng baryo, bitbit ang kanyang lumang walis tingting. Tahimik siyang nagwawalis sa kalsada, sa harap ng kapilya, sa tapat ng paaralan at maging sa paligid ng balon na ginagamit ng mga tao sa baryo. Hindi siya hinihingan ng sino man ng tulong, hindi rin siya binabayaran. Ngunit araw-araw niya itong ginagawa. Bakit kaya ginagawa ni Lola Ermita iyon? Tanong minsan ng batang si Berto sa kanyang ina habang nakatingin sila sa matandang nagwawalis sa kalsada. "Hayaan mo na ang matanda," sagot ng kanyang ina. Iyan ang gusto niyang gawin. Subalit hindi iyon ang tanging dahilan. May kakaiba sa walis ni Lola Ermita. Isang hapon, habang naglalaro ang ilang bata sa ilalim ng malaking punong acacia sa gitna ng baryo, napansin nila ang matanda na nagwawalis sa paligid ng plaza. Biglang tumigil si Toto, isa sa mga batang naglalaro. "Teka, nakita mo yon?" Bulong niya sa kanyang kaibigang si Nilo. "Ano? Parang gumagalaw ang mga dahon kahit hindi tinatamaan ng walis." Napatingin si Nilo at doon niya napansin. Sa bawat hampas ng walis ni Lola Ermita sa lupa, ang mga tuyong dahon ay tila kusang gumagalaw papunta sa isang bunton. Kahit ang mga dahon na malayo sa walis ay parang hinihigop ng hangin patungo sa kanyang pinaglilinis. Napanganga si Nilo. Parang may sariling buhay ang walis. Hindi nagtagal ay napansin din iyon ng iba pang bata. "Tingnan ninyo, ang bilis niyang maglinis. Parang hindi normal." Ngunit nang mapansin ni Lola Ermita na nakatingin ang mga bata, bigla siyang tumigil. Tahimik niyang tinitigan ang mga ito. May kakaibang lalim ang kanyang mga mata, parang may lihim na matagal nang nakatago. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinulot ang bunton ng mga dahon at inilagay sa isang lumang sako. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya ngumiti. Tahimik lamang siyang naglakad palayo habang dala ang kanyang walis. Ang mga bata ay nagkatinginan. "May hiwaga ang walis na iyon," bulong ni Toto. Hindi nila alam. Tama sila, sapagkat ang walis na iyon ay hindi pangkaraniwang walis. Matagal na panahon na ang nakalipas nang matagpuan iyon ni Lola Ermita sa gitna ng isang bagyong tumama sa kabundukan sa likod ng Barrio San Gabriel. Isang gabing puno ng kidlat at kulog. Isang gabing nagbago sa kanyang buhay. At mula noon, ang simpleng walis na iyon ay naging isang mahiwagang kasangkapan na may kakayahang magtaboy ng malas, maglinis ng mga sumpa, at magpalayas ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit hindi alam ng mga taga-baryo na sa mga darating na araw, ang mahiwagang walis ni Lola Ermita ang magiging tanging sandata laban sa isang matinding panganib na paparating sa Barrio San Gabriel. Isang panganib na matagal nang nagtatago sa dilim ng kagubatan. Isang panganib na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanilang baryo.
At kapag dumating ang gabing iyon, ang matandang tagawalis ng baryo ang magiging tanging pag-asa ng lahat. Tahimik ang baryo San Gabriel sa pagsapit ng gabi. Kapag ang araw ay tuluyang lumulubog sa likod ng mga bundok at ang mga magsasaka ay nakauwi na sa kani-kanilang mga tahanan, ang baryo ay nababalot ng kakaibang katahimikan. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahina at malamig na ihip ng hangin mula sa kagubatan ang maririnig sa paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, may isang tao na gising pa. Si Lola Ermita. Sa loob ng kanyang maliit na kubo ay may isang munting lamparang gasera na nagbibigay ng mahinang liwanag. Ang anino ng matandang babae ay gumagalaw sa dingding habang siya ay tahimik na nakaupo sa sahig. Sa kanyang harapan ay nakahiga ang kanyang lumang walis. Hindi ito karaniwang walis tingting. Kung tititigan ng mabuti, mapapansin na ang mga tangkay nito ay tila hindi ordinaryong tingting. Ang kulay nito ay medyo mapusyaw na ginto at sa bawat galaw ng apoy ng lampara ay parang kumikislap ang mga hibla nito. Marahan itong hinawakan ni Lola Ermita. Marami na tayong nalinis na kasamaan. Mahina niyang bulong. Ang kanyang tinig ay tila nakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Bigla, isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa bintana ng kubo. Sumayaw ang apoy ng lampara. Ang walis ay bahagyang gumalaw. Hindi ito napansin ng kahit sinong tao sa baryo, ngunit sa sandaling iyon ay tila may kakaibang enerhiya na gumalaw sa paligid ng kubo. Dahan-dahang tumayo si Lola Ermita. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa madilim na kagubatan sa likod ng baryo. Ang kagubatang iyon ay kilala sa San Gabriel bilang gubat ng Balete, isang lugar na iniiwasan ng karamihan sa mga tao. Maraming kwento ang kumakalat tungkol dito. May mga nagsasabing may mga engkanto ron. May nagsasabing may mga anino na gumagala sa gabi. At may ilan ding nagsasabing may mga nilalang na kumakain ng hayop at minsan ay tao. Ngunit sa lahat ng taga-baryo, si Lola Ermita lamang ang nakakaalam ng tunay na lihim ng kagubatang iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang walis. Ramdam ko na naman sila, bulong niya. Sa malayo, mula sa direksyon ng kagubatan, ay may narinig siyang kakaibang tunog. Isang mahaba at malamig na alulong. Hindi iyon tunog ng aso. Hindi rin iyon tunog ng lobo. Iyon ay tunog ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi natakot si Lola Ermita. Sa halip ay tahimik siyang naglakad palabas ng kanyang kubo. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag, ngunit sapat upang makita ang kanyang anino habang siya ay naglalakad sa damuhan. Sa bawat hakbang niya ay hawak niya ang kanyang walis. Pagdating niya sa dulo ng bakuran, ay tumigil siya. Inilapat niya ang dulo ng walis sa lupa. At marahan niyang winalis ang paligid. Sa unang hampas, umihip ang hangin. Sa ikalawang hampas, ang mga tuyong dahon ay nagsimulang gumalaw na parang tinatangay ng hindi nakikitang puwersa. Sa ikatlong hampas, isang manipis na liwanag ang lumitaw sa dulo ng walis. Para itong usok na kumikislap sa hangin. Ang liwanag ay kumalat sa lupa na parang isang bilog na proteksyon. Ang bakuran ni Lola Ermita ay tila nabalutan ng isang hindi nakikitang pader. Doon lamang siya bahagyang napangiti. Hindi kayo makakalapit, sabi niya sa dilim. Sa loob ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Malamlam, mabagsik, at gutom. Ngunit sa sandaling makita nila ang liwanag na nagmumula sa walis ni Lola Ermita, isa-isa silang umatras papalayo sa gilid ng baryo. Ngunit hindi lahat. Sa kailaliman ng gubat ng Balete, may isang nilalang na hindi natatakot sa kapangyarihan ng walis. Isang nilalang na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Isang nilalang na kilala sa mga sinaunang kwento bilang ang aninong tagalinis ng kadiliman. At sa gabing iyon,
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ito ay nagising muli. Dahan-dahan itong gumapang mula sa pinakamatandang puno ng balete sa kagubatan. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan. Ang mga hayop ay nagtakbuhan. At ang hangin sa kagubatan ay naging malamig. Habang si Lola Ermita ay tahimik na nagbabantay sa gilid ng baryo, hindi pa niya alam na ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang walis ay malapit nang subukin ng isang puwersang mas matagal nang nabubuhay kaysa sa kanya. Isang puwersa ng kadiliman na matagal nang nakatago sa ilalim ng ugat ng gubat ng balete. At sa pagdating ng mga susunod na gabi, ang tahimik na baryo ng San Gabriel ay unti-unting magiging sentro ng isang labanan na hindi pa nasasaksihan ng mga tao roon. Isang labanan sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing nagbantay si Lola Ermita sa gilid ng kanyang bakuran. Sa paningin ng mga taga-baryo San Gabriel, tila walang nagbago. Patuloy pa rin ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Maagang gumigising ang mga magsasaka upang magtungo sa bukid. Ang mga babae naman ay naglalaba sa balon at nag-uusap-usap habang pinapalo ang mga damit sa batong labahan. Ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa kalsadang lupa habang papunta sa maliit na paaralan ng baryo. Ngunit may ilang bagay na nagsimulang magbago. Mga bagay na hindi agad napansin ng lahat. Isang umaga, si Mang Lando na kilalang nag-aalaga ng mga kambing ay nagising na may kakaibang kaba sa dibdib. Paglabas niya sa kanyang kulungan ng kambing, agad niyang napansin na may kakaiba sa paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Karaniwan ay maingay ang kanyang mga alagang kambing sa umaga, ngunit sa araw na iyon ay tila walang gumagalaw. "Hoy," tawag niya habang binubuksan ang kulungan. Ngunit nang tuluyan niyang mabuksan ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Dalawa sa kanyang mga kambing ang nakahandusay sa lupa. Walang sugat na malinaw na makita. Ngunit ang kanilang mga katawan ay tila ng hina at nanigas. "Mahal na Diyos," bulong ni Mang Lando. Mabilis siyang tumakbo papunta sa baryo upang ipaalam ang nangyari. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang ilang lalaki sa harap ng kanyang bahay. "Tila may mabangis na hayop," sabi ni Mang Cardo habang sinusuri ang bakuran. Ngunit napakunot ang noo ni Mang Simo. "Kung hayop iyon, bakit walang bakas ng kagat?" Natahimik ang mga lalaki. May kakaibang takot na unti-unting gumapang sa kanilang mga dibdib. Sa kabilang bahagi ng baryo, habang nagwawalis si Lola Ermita sa tapat ng kapilya, napansin niya ang mga ibon sa puno ng mangga. Hindi sila kumakanta. Tahimik lamang silang nakadapo. Parang may hinihintay. Huminto siya sa pagwawalis. Marahan niyang inilapat ang dulo ng walis sa lupa. Doon niya naramdaman ang malamig na panginginig na dumaloy mula sa lupa papunta sa kanyang mga kamay. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang presensya na matagal na niyang hindi nararamdaman. Gumagalaw na siya. Mahina niyang bulong. Sa sandaling iyon ay napatingin siya sa direksyon ng kagubatan. Ang gubat ng balete. Sa malayo ay tila mas madilim ito kaysa dati. Parang may anino na unti-unting gumagapang palabas mula sa pagitan ng mga puno. Samantala, sa plaza ng baryo ay nagkukwentuhan ang ilang kabataan. Naroon sina Toto, Nilo at ang kanilang kaibigang si Lira. "Balita ninyo kay Mang Lando?" sabi ni Toto. "Oo," sagot ni Lira. "Patay daw ang 2 kambing niya. Baka may asong ulol," sabi ni Nilo. Ngunit umiling si Toto. Hindi raw kinain, basta namatay lang. Napatahimik sila. Maya-maya ay napansin ni Lira ang isang kakaibang bagay. Tingnan ninyo iyon. Napatingin ang 2 lalaki. Sa gitna ng plaza, malapit sa punong acacia, ay nakatayo si Lola Ermita. Tahimik siyang nagwawalis. Ngunit habang ginagawa niya iyon,
ay tila mas mabagal ang kanyang galaw kaysa dati. Parang may iniisip, parang may binabantayan, parang may alam si Lola, bulong ni Toto. Ngunit bago pa sila makalapit ay tumigil na sa pagwawalis ang matanda. Marahan niyang pinulot ang bunton ng mga dahon. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa kanyang kubo. Sa kanyang paglalakad ay napatingin siya sa tatlong bata. Saglit silang nagkatinginan. Sa unang pagkakataon, napansin ng mga bata na ang mga mata ni Lola Ermita ay hindi lamang mata ng isang matanda. May kakaibang liwanag doon. Parang mata ng isang taong matagal nang nakikipaglaban sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. At sa sandaling iyon, may isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa plaza. Ang mga dahon sa puno ng acacia ay sabay-sabay na kumaluskos. Napatingin ang mga bata sa kagubatan. Sa pagitan ng mga puno sa malayo, parang may isang anino na mabilis na dumaan. Masyadong mabilis upang malinaw na makita. Ngunit sapat upang magdulot ng takot. "May nakita ba kayo?" tanong ni Lyra. "Oo," sagot ni Nilo. Samantala, sa loob ng kanyang kubo, si Lola Ermita ay tahimik na nakaupo sa sahig. Ang kanyang walis ay nakahiga sa kanyang tabi. Mahigpit niya itong hinawakan. "Malapit ka na," bulong niya sa dilim. Sa labas ng kubo, ang hangin ay lalong lumalamig. At sa kailaliman ng gubat ng balete, ang aninong matagal nang natutulog ay patuloy na gumagalaw papalapit sa baryo. Isang presensya ng kadiliman. Isang nilalang na matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang makapasok sa baryo San Gabriel. At sa pagkakataong ito, mukhang walang makakapigil dito. Maliban na lamang sa isang matandang babae at sa kanyang mahiwagang walis. Pagkaraan ng ilang araw mula nang matagpuan ang patay na mga kambing ni Mang Lando, nagsimulang kumalat ang kaba sa buong baryo San Gabriel. Hindi man ito lantaran, naramdaman ng bawat isa na may kakaibang nangyayari sa paligid. May mga manok na bigla na lamang nawawala sa gabi. May mga aso na tahol ng tahol sa dilim, na parang may nakikitang hindi nakikita ng mga tao. At higit sa lahat, ang kagubatan sa likod ng baryo ay tila mas naging tahimik kaysa dati. Isang gabi, habang ang karamihan sa mga tao ay natutulog na, ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Ang liwanag nito ay nagiging malabo at maputla, na tila nagbibigay ng kakaibang anyo sa mga puno ng gubat ng balete. Sa kailaliman ng kagubatan, sa ilalim ng pinakamatandang puno ng balete, may isang lugar na halos hindi naaabot ng liwanag ng buwan. Ang lupa roon ay mamasa-masa at malamig. At sa gitna ng mga ugat ng punong balete ay may isang madilim na siwang sa lupa. Mula sa siwang na iyon ay may gumagalaw. Dahan-dahan. Parang usok na gumagapang. Unti-unti itong umangat mula sa lupa, nagiging isang aninong walang malinaw na hugis. Ngunit habang lumalakas ang presensya nito, ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang kumaluskos kahit walang hangin. Ang mga ibon na nakadapo sa mga sanga ay biglang nagsiliparan. Ang mga paniki ay nagliparan sa himpapawid at ang mga maliliit na hayop sa kagubatan ay nagtakbuhan. Ang anino ay tila may sariling isip. Gumapang ito palabas mula sa ilalim ng puno ng balete at nagsimulang gumalaw patungo sa direksyon ng baryo. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, si Lola Ermita ay gising pa rin. Nakaupo siya sa kanyang kubo habang hawak ang kanyang mahiwagang walis. Hindi siya makatulog. Ramdam na ramdam niya ang presensya na gumagalaw sa kagubatan. Parang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Marahan siyang tumayo. Lumabas siya ng kubo at tumingin sa madilim na direksyon ng kagubatan. Ang buwan ay bahagyang sumilip mula sa ulap at ang liwanag nito ay tumama sa walis na hawak niya. Sa sandaling iyon, ang mga hibla ng walis ay bahagyang kumislap. Para bang nararamdaman din nito ang paparating na panganib. Huling pagkakataon na ba ito?
mahina niyang bulong. Matagal na niyang alam na darating ang araw na ito. Noong mga nakaraang taon, ang kapangyarihan ng walis ay sapat upang panatilihin ang mga nilalang sa kagubatan na malayo sa baryo. Ngunit ngayon ay may isang presensyang mas malakas kaysa sa mga dati niyang itinaboy. Isang nilalang na tila hindi natatakot sa kapangyarihan ng walis. Samantala sa bahay ni Mang Cardo, nagising ang kanyang aso na si Bantay. Bigla itong tumahol ng malakas. "Arf! Arf! Arf!" Nagising si Mang Cardo at agad na lumabas ng bahay. "Ano ba yan, Bantay?" Ngunit hindi tumigil ang aso. Nakatutok lamang ito sa direksyon ng kagubatan habang patuloy na tumatahol. Napatingin si Mang Cardo sa madilim na bahagi ng baryo. Sa unang tingin ay wala siyang nakita. Ngunit nang mas tumagal ang kanyang pagtitig, napansin niya ang isang kakaibang bagay. May gumagalaw sa dulo ng kalsada. Parang isang maitim na usok na gumagapang sa lupa. Ano iyon? Bulong niya. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon ay mabilis niyang isinara ang pinto ng kanyang bahay. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit ramdam niya na hindi iyon ordinaryong bagay. Samantala, sa labas ng kanyang kubo, si Lola Ermita ay nagsimulang maglakad. Hawak ang kanyang walis, tahimik siyang nagtungo sa gitna ng baryo. Pagdating niya sa plaza, ika-4 na araw ng Oktubre, 2014, alas 6 ng umaga. Nag-sign in siya sa office ng company, huminto siya sa ilalim ng malaking punong akasya. Dahan-dahan niyang inilapat ang walis sa lupa. Isang beses niyang winasiwas ang walis. Agad na umihip ang hangin. Muling winasiwas. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa paligid niya. Sa ikatlong hampas, isang mapusyaw na liwanag ang kumalat sa lupa, bumuo ng isang bilog sa paligid ng plaza. Isang proteksyon. Isang hadlang laban sa anumang nilalang na gustong pumasok sa baryo. Sa malayo, sa gilid ng kalsada, tumigil ang gumagapang na anino. Hindi ito makalapit sa liwanag na nilikha ng walis. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip ay dahan-dahan itong nag-anyong mas malinaw. Isang anyo na halos kahawig ng tao. Ngunit mas mahaba ang mga braso. Mas payat. At ang mga mata nito ay nagliliyab sa maitim na liwanag. Tahimik itong nakatingin kay Lola Ermita. At si Lola Ermita naman ay tahimik ding nakatingin dito. Alam niyang nagsisimula na ang laban. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang mahiwagang walis ay haharap sa isang kalaban na hindi basta-basta magpapalayas. Isang anino na isinilang mula sa kailaliman ng gubat ng Balete. Isang aninong may layuning sakupin ang Barrio San Gabriel. Tahimik ang gabi sa Barrio San Gabriel, ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng tensyon. Ang malamig na hangin ay dumadaloy sa mga kalsadang lupa habang ang mga dahon ng punong akasya sa plaza ay marahang kumakaluskos. Sa gitna ng plaza ay nakatayo si Lola Ermita. Hawak niya ang kanyang mahiwagang walis at ang mapusyaw na liwanag na nagmumula rito ay patuloy na kumakalat sa lupa na parang isang bilog na pader na nagpoprotekta sa baryo. Sa dulo ng kalsada ay naroon ang anino. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang ito sa matandang 101 taong gulang na si Lolo babae. Unti-unti, ang hugis nito ay nagiging mas malinaw. Parang katawan ng tao ngunit mas matangkad at mas payat. Ang mga braso nito ay tila masyadong mahaba at ang mga daliri ay parang matutulis na kuko. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa maitim na liwanag. Isang liwanag na parang apoy ng kadiliman. Humigpit ang hawak ni Lola Ermita sa kanyang walis. "Hindi ka dapat narito," mahinahon niyang sabi. Hindi sumagot ang nilalang, ngunit unti-unti itong gumalaw. Isang hakbang.
Agad na kumislap ang liwanag na nakapaligid sa plaza. Huminto ang anino. Muli itong tumitig sa matanda. Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay biglang lumakas. Ang mga dahon at alikabok sa kalsada ay nagsimulang umikot na parang ikaapat na yugto ng pag-ikot ng mundo, tinatangay ng isang malakas na bagyo. Ngunit si Lola Ermita ay nanatiling nakatayo. Muling winasiwas niya ang kanyang walis sa lupa. Sa bawat hampas ng walis, ang liwanag ay lalong lumalakas. Ang lupa sa paligid ng plaza ay tila nagiging mas maliwanag, parang tinataboy ang kadilimang gustong pumasok sa baryo. Ngunit hindi umatras ang nilalang. Sa halip, bigla itong sumigaw. Isang sigaw na hindi parang boses ng tao. Isang matinis at malamig na alulong na tila galing sa kailaliman ng kagubatan. Sa loob ng mga bahay sa baryo, ang mga tao ay nagising. Nagising si Mang Lando. Nagising si Mang Cardo. Maging ang mga bata ay napabangon sa kanilang higaan. Ano iyon? Tak na tanong ni Lira sa kanyang ina. Hindi sila sumagot. Ang lahat ay nakikinig sa kakaibang sigaw na nagmumula sa labas. Samantala, sa plaza ay nagsisimula na ang unang sagupaan. Biglang gumalaw ang anino. Napakabilis nitong sumugod patungo kay Lola Ermita. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na winasiwas ng matanda ang walis. "Umalis ka," sigaw niya. Sa hampas ng walis ay sumabog ang isang malakas na hangin. Ang mga dahon at alikabok ay umikot na parang ipo-ipo. Ang anino ay napaatras ng ilang hakbang. Sa sandaling iyon ay napansin ng nilalang ang liwanag na nagmumula sa walis. Parang nasasaktan ito sa liwanag. Muli itong umalulong. Ngunit hindi pa rin ito umatras. Sa halip ay nagsimulang gumalaw ang anino sa paligid ng plaza na parang naghahanap ng paraan upang makapasok sa loob ng liwanag. Tahimik lamang itong sinusundan ng tingin ni Lola Ermita. "Matagal kitang hinihintay," bulong niya. Ang nilalang ay tila sandaling tumigil. Para bang naiintindihan nito ang sinabi ng matanda. Sa malayo, sa loob ng mga bahay, ang ilang tao ay sumilip sa kanilang mga bintana. Ngunit wala silang malinaw na makita. Tanging ang kakaibang liwanag sa plaza ang napapansin nila. "Bakit may ilaw doon?" tanong ni Mang Cardo sa sarili. Ngunit hindi siya naglakas loob na lumabas. Samantala, sa plaza ay biglang tumigil ang anino. Unti-unti itong umatras patungo sa dulo ng kalsada. Parang napag-isip nito na hindi pa ito ang tamang oras. Sa huling pagkakataon, ay muli itong tumingi kay Lola Ermita. Ang mga mata nitong nagliliyab sa kadiliman ay tila nangangako ng pagbabalik. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglaho sa dilim ng gabi. Nawala ito na parang usok na tinangay ng hangin. Unti-unting humina ang hangin sa plaza. Ang liwanag mula sa walis ay naglaho rin. Napabuntong hininga si Lola Ermita. Hindi pa tapos ito. Bulong niya. Alam niyang umatras lamang ang nilalang. Hindi ito natalo. Hindi ito natakot. At higit sa lahat, ramdam niya na ang aninong iyon ay babalik. Mas malakas. Mas galit. Mas handang sakupin ang baryo. Habang tahimik na naglalakad pabalik sa kanyang kubo si Lola Ermita, ang gabi sa baryo San Gabriel ay tila bumalik sa katahimikan. Ngunit sa kailaliman ng gubat ng balete, ang anino ay muling nagtipon ng lakas. At sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. Sumikat ang araw sa baryo San Gabriel na tila walang nangyaring kakaiba noong nakaraang gabi. Ang mga magsasaka ay muling nagtungo sa kanilang mga bukid. Ang mga babae ay nagigib sa balon at ang mga bata ay naglaro sa kalsada. Ngunit sa ilalim ng pangkaraniwang umagang iyon ay may kaba na unti-unting kumakalat sa baryo. Ang ilan sa mga matatanda ay nagsimulang mag-usap-usap sa may tindahan ni Aling Sela. "May narinig ba kayo kagabi?"
Tanong ni Mang Lando habang umiinom ng kape. Oo, sagot ni Mang Cardo. Parang may umalulong sa plaza. Akala ko nga aso, sabi ng isa pang lalaki. Ngunit umiling si Mang Lando. Hindi iyon aso, parang ibang nilalang. Natahimik sila sandali. Hindi nila masabi kung bakit, ngunit parang ayaw nilang banggitin ang mas nakakatakot na posibilidad. Samantala, sa kanyang kubo sa gilid ng baryo, si Lola Ermita ay tahimik na nagwawalis ng bakuran. Ang kanyang walis ay gumagalaw ng marahan sa lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay tila malalim ang iniisip. Ramdam niya na hindi pa tapos ang nangyari kagabi. Sa halip, iyon pa lamang ang simula. Huminto siya sa pagwawalis at tumingin sa direksyon ng kagubatan. Ang gubat ng Balete ay tila mas madilim kaysa dati. Ang mga puno ay tila mas siksik. Parang may itinatagong lihim sa loob nito. Hindi ka nag-iisa, mahina niyang bulong. Ramdam niya iyon. Ang presensya ng anino kagabi ay kakaiba. Hindi iyon tulad ng mga nilalang na dati niyang itinaboy sa baryo. Mas matanda, mas malakas, at higit sa lahat, may kakayahang mag-utos sa iba. Samantala, sa kailaliman ng gubat ng Balete, sa ilalim ng malaking punong balete na pinagmulan ng kadiliman, muling nagtipo ng anino. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito nag-iisa. Sa paligid nito ay may ilang maliliit na aninong gumagalaw sa lupa. Parang mga usok na may sariling buhay. Unti-unti silang nag-anyong parang mga tao. Ngunit mali ang kanilang mga katawan. Mahahaba ang kanilang mga braso. Nakabaluktot ang kanilang mga likod. At ang kanilang mga mata ay kumikislap sa maitim na liwanag. Mga nilalang ng kadiliman. Mga aninong matagal nang nakakulong sa ilalim ng ugat ng punong balete. Ngayon ay unti-unti na silang nakakalabas. Ang malaking anino ay tila kanilang pinuno. Tahimik itong nakatayo habang ang iba pang anino ay gumagapang sa paligid nito. Parang naghihintay ng utos. At sa sandaling iyon, ang pinuno ng mga anino ay tumingin sa direksyon ng baryo. Unti-unting gumalaw ang mga anino. Parang isang hukbo na papalapit. Samantala, sa baryo, si Toto at Nilo ay naglalaro sa gilid ng kalsada nang biglang may marinig silang kakaibang kaluskos mula sa damuhan. "Teka," sabi ni Toto. "May gumagalaw." Napatingin si Nilo. Sa una ay wala silang nakita. Ngunit maya-maya ay may isang maitim na hugis na mabilis na dumaan sa pagitan ng mga damo. "Ano yon?" Bulong ni Nilo. Bago pa sila makalapit ay mabilis itong nawala. Tumakbo ang dalawang bata papunta sa plaza. "Parang may nakita akong anino." Hingal na sabi ni Toto. Ngunit ang mga matatanda ay hindi naniwala. "Imagination lang iyan," sabi ng isa. Ngunit sa gilid ng plaza, si Lola Ermita ay tahimik na nakatayo habang hawak ang kanyang walis. Narinig niya ang sinabi ng bata at alam niyang totoo iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa punong acacia. Inilapat niya ang walis sa lupa. Marahan niyang winasiwas ito. Sa bawat hampas ay tila may mahinang liwanag na dumadaloy sa lupa na parang hindi nakikitang bakod sa paligid ng baryo. Isang proteksyon laban sa mga anino. Ngunit alam niya na kung patuloy na dadami ang mga nilalang mula sa kagubatan, darating ang oras na hindi na sapat ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malamig na hangin mula sa direksyon ng kagubatan. Ang mga dahon sa puno ng acacia ay sabay-sabay na kumaluskos. At sa malayo, sa gilid ng kalsada, may ilang maitim na hugis na nakatayo sa lilim ng mga puno. Hindi gumagalaw. Nakatingin lamang sa baryo, mga anino, at unti-unti silang dumarami. Tahimik na nagbabantay si Lola Ermita.
Alam niyang malapit na ang gabi kung kailan sabay-sabay na lalabas ang mga nilalang na iyon. Ang gabi kung kailan susubukin ang tunay na kapangyarihan ng kanyang mahiwagang walis. At sa gabing iyon, maaaring mag-apply para sa mga serbisyong tulad ng 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 mag-apply para sa mga serbisyong tulad ng 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 mga serbisyong magpasya ang kapalaran ng buong Barrio San Gabriel. Habang lumilipas ang araw sa Barrio San Gabriel, lalong nagiging kapansin-pansin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga aso ay hindi mapakali, ang mga ibon ay tila umiiwas sa kagubatan, at maging ang hangin ay nagiging malamig kahit tirik ang araw. Ang mga tao sa baryo ay nagsisimulang magbulungan. Parang may masamang nangyayari, sabi ni Aling Sela habang nagtitinda sa kanyang maliit na tindahan. Napansin ko rin, sagot ni Mang Cardo. Ang mga manok ko kagabi ay hindi tumigil sa kakatahol. Baka may aswang, sabi ng mga tao, mahina namang sabi ng isang matanda. Agad na tahimik ang lahat. Ayaw man nilang aminin, iyon din ang pumapasok sa kanilang isipan. Samantala, sa kanyang kubo, si Lola Ermita ay nakaupo sa sahig habang hawak ang kanyang mahiwagang walis. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Parang may malalim siyang iniisip. Matagal na panahon na niyang tinatago ang lihim na iyon. Hindi niya kailanman sinabi sa mga taga-baryo kung paano niya nakuha ang mahiwagang walis. Hindi rin niya ipinaalam kung bakit araw-araw niyang nililinis ang buong baryo. Ngunit alam niyang darating ang araw na kailangan niyang alalahanin ang nakaraan. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang alaala ang gabing nagbago sa kanyang buhay. Maraming taon na ang nakalipas, si Lola Ermita ay hindi pa matanda. Isa lamang siyang simpleng babae na nakatira sa baryo. Noon ay may asawa pa siya na si Mang Teodoro. Masaya ang kanilang buhay kahit mahirap. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kabundukan sa likod ng baryo. Ang hangin ay napakalakas at ang ulan ay parang bumubuhos mula sa langit. Habang naglalakad si Ermita noon upang hanapin ang kanyang asawang hindi pa umuuwi mula sa bukid, napadpad siya sa gilid ng kagubatan. Doon niya nakita ang isang kakaibang liwanag. Sa ilalim ng isang matandang puno ay may isang matandang lalaki na nakaupo. Mahaba ang kanyang balbas at ang kanyang damit
ay tila gawa sa mga dahon at hibla ng halaman. Isang ermintanyo. "Lumapit ka," sabi ng matanda. Bagaman may kaba, lumapit si Ermita. Sa tabi ng ermintanyo ay may isang walis. Hindi ito ordinaryong walis. Ang mga hibla nito ay tila kumikislap sa liwanag ng kidlat. Ang walis na ito, sabi ng ermintanyo, ay hindi lamang panlinis ng dumi. Tahimik siyang nakinig. Ito ay panlinis ng kadiliman. Sinabi ng ermintanyo na ang kagubatan sa likod ng baryo ay may matagal ng lihim. Sa ilalim ng ugat ng punong balete ay nakakulong ang mga nilalang ng anino. Mga nilalang na gustong pumasok sa mundo ng tao. May isang tagabantay na kailangan, sabi ng matanda. Isang taong hindi sakim sa kapangyarihan. Pagkatapos ay iniabot niya ang walis kay Ermita. "Mula ngayon, ikaw ang maglilinis ng baryong ito." Sa sandaling hinawakan niya ang walis, naramdaman niya ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga kamay. Parang may enerhiya na gumising sa loob ng walis. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita ang ermintanyo. Ngunit nanatili ang walis. At mula noon ay araw-araw nang nagwawalis si Ermita sa baryo. Hindi lamang upang linisin ang mga dahon at alikabok, kundi upang itaboy ang kadiliman na gustong pumasok sa San Gabriel. Ngunit ngayon ay may isang problema. Ang nilalang na gumising sa kagubatan ay hindi ordinaryong anino. Ito ang pinuno ng mga nilalang na minsang nakakulong sa ilalim ng punong balete. At kung tuluyan itong makalaya, hindi lamang ang baryo ang malalagay sa panganib. Maaaring sakupin nito ang buong paligid. Biglang tumayo si Lola Ermita. Hawak niya ang walis habang lumabas ng kubo. Sa plaza ng baryo ay nagsisimula ng dumilim ang langit. Ang mga ulap ay tila mabigat at madilim. Ang hangin ay nagiging malamig. Napatingin siya sa kagubatan. Sa malayo ay may ilang aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mas marami kaysa dati. "Dumarating na kayo," bulong niya. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na sapat ang simpleng pagwawalis upang pigilan ang kadiliman. Kailangan niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng mahiwagang walis. Isang kapangyarihan na matagal niyang hindi ginagamit. Isang kapangyarihan na maaaring magligtas sa baryo o tuluyang magpalaya sa kadilimang matagal nang nakakulong sa kagubatan. Pagsapit ng gabi sa baryo San Gabriel ay tila nagbago ang anyo ng buong paligid. Ang hangin ay malamig at mabigat at ang buwan ay bahagyang natatakpan ng makakapal na ulap. Ang mga tao sa baryo ay nagsara ng kanilang mga bintana at pinto nang mas maaga kaysa karaniwan. May kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Parang may paparating. Sa plaza ng baryo ay tahimik na nakatayo si Lola Ermita. Ang kanyang walis ay hawak niya ng mahigpit habang nakatingin siya sa direksyon ng gubat ng balete. Ramdam niya ang paglapit ng mga nilalang. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi marami. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon sa punong acacia ay nagsimulang magkaluskos na parang may mga kamay na humihila sa kanila. Biglang tumahol ang mga aso sa iba't ibang bahagi ng baryo. Sunod-sunod, malakas, at may halong takot. Sa loob ng mga bahay, ang mga tao ay nagsisilip sa kanilang mga bintana. May nangyayari, bulong ni Mang Cardo. Sa malayo, sa dulo ng kalsada patungo sa kagubatan, may mga maitim na hugis na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Una ay isa, pagkatapos ay tatlo, pagkatapos ay marami. Mga anino. Gumagapang sila sa lupa na parang usok na may sariling buhay. Ang kanilang mga katawan ay tila binubuo ng kadiliman at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamlam na liwanag. Sa gitna nila ay naroon ang mas malaking anino, ang pinuno, ang nilalang na unang humarap kay Lola Ermita ilang gabi na
ang nakalipas. Huminto ang mga anino sa gilid ng baryo. Tahimik. Nagmamasid. Si Lola Ermita ay dahan-dahang lumakad papunta sa gitna ng plaza. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Pagdating niya sa ilalim ng punong acacia, inilapat niya ang walis sa lupa. Isang beses niyang winasiwas. Agad na umihip ang hangin sa buong plaza. Sa ikalawang hampas ay nagsimulang umikot ang mga tuyong dahon sa paligid niya. Sa ikatlong hampas ay kumalat ang mapusyaw na liwanag sa lupa, bumuo ng isang malaking bilog na pumalibot sa baryo. Isang proteksyon, isang pader laban sa kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umatras ang mga anino. Sa halip ay sabay-sabay silang sumulong, parang alon ng kadiliman na gustong lunurin ang baryo. "Hindi kayo makakapasok!" sigaw ni Lola Ermita. Mabilis niyang winasiwas ang walis sa hangin. Isang malakas na bugso ng hangin ang sumabog mula rito. Ang mga dahon, alikabok at liwanag ay nagsama-sama na parang ipo-ipo. Ang unang hanay ng mga anino ay napaatras. Ngunit ang iba ay patuloy na sumusulong. Sa loob ng mga bahay, ang mga tao ay napapaatras sa takot. "Diyos ko," bulong ni Aling Sela habang nakasilip sa bintana. Sa plaza ay patuloy ang laban. Ang mga anino ay sinusubukang pumasok sa loob ng liwanag, ngunit sa bawat pagtatangka nila ay winawasiwas ni Lola Ermita ang walis. Ang liwanag mula sa walis ay nagiging mas malakas, parang apoy na sumusunog sa kadiliman. Muli silang umatras. Ngunit sa sandaling iyon ay sumulong ang kanilang pinuno. Ang malaking anino ay humakbang papalapit sa liwanag. Hindi ito napaatras. Sa halip ay tila lumalakas pa. Napansin niyon ni Lola Ermita. "Mas malakas ka nga," bulong niya. Unti-unting nagbago ang hugis ng nilalang. Nagkaroon ito ng malinaw na anyo ng isang matangkad na nilalang na parang tao ngunit mas maitim kaysa sa gabi. Mahahaba ang mga braso nito at ang mga mata ay nagliliyab sa malamig na apoy. Huminto ito sa gilid ng liwanag. At pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiting puno ng kadiliman. Matanda. Mahina nitong sabi. Ang boses nito ay parang hangin na dumadaan sa mga guwang na puno. "Hindi mo ako mapipigilan magpakailanman." Humigpit ang hawak ni Lola Ermita sa kanyang walis. "Hanggat hawak ko ito, hindi ka makakapasok sa baryong ito." Sa sandaling iyon ay sumigaw ang nilalang. Isang sigaw na nagpagalaw sa buong kagubatan. Ang mga anino sa likod nito ay muling sumulong. At nagsimula ang pinakamabagsik na sagupaan na naranasan ng Baryo San Gabriel. Isang labanan sa pagitan ng isang matandang tagabantay at ng hukbo ng kadiliman na gustong sakupin ang kanilang tahanan. Ang gabi sa Baryo San Gabriel ay naging parang isang digmaan ng liwanag at kadiliman. Sa gitna ng plaza ay nakatayo si Lola Ermita habang hawak ang kanyang mahiwagang walis, at sa harap niya ay ang hukbo ng mga anino na patuloy na sumusulong mula sa kagubatan. Ang hangin ay malakas. Ang mga dahon at alikabok ay umiikot sa paligid na parang ipo-ipo. Sa bawat hampas ng walis ni Lola Ermita ay sumisiklab ang mapusyaw na liwanag na tumatama sa mga anino. Sa tuwing tinatamaan ng liwanag ang mga ito, ang ilan ay nagiging parang usok at naglalaho sa hangin. Ngunit hindi sila nauubos. Patuloy silang dumarami mula sa dilim ng kagubatan. Sa likod ng hukbo ng mga anino ay nakatayo ang kanilang pinuno, ang malaking nilalang ng kadiliman. Tahimik itong nakatingin kay Lola Ermita habang ang kanyang mga tauhan ay patuloy na sumusugod. Matanda, malamig nitong sabi. "Pagod ka na." Huminga ng malalim si Lola Ermita. Ramdam na niya ang bigat ng kanyang katawan. Matanda na siya. At ang kapangyarihan ng walis ay unti-unting kumukupas sa bawat sandali ng laban. Ngunit hindi siya umatras.
Muli niyang winasiwas ang walis. Isang malakas na bugso ng hangin ang sumabog sa paligid. Ang ilang anino ay muling naglaho sa liwanag. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sumulong ang kanilang pinuno. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa bilog ng liwanag. Sa bawat hakbang nito ay tila kumukupas ang proteksyon ng walis. Napansin niyon ni Lola Ermita. Hindi bulong niya. Ang nilalang ay patuloy na lumalapit. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa kadiliman. Ang kapangyarihan ng walis ay humihina, sabi nito. Sa loob ng mga bahay, ang mga tao ay nanginginig habang nakasilip sa mga bintana. Hindi nila lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam nila ang matinding panganib na bumabalot sa baryo. Sa plaza, si Lola Ermita ay muling nagwasiwas ng walis. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas mahina ang liwanag na lumabas. Napaatras siya ng isang hakbang. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Ang nilalang ay ngumiti. Matatapos na ito. Sa sandaling iyon ay tumingala si Lola Ermita sa langit. Ang buwan ay bahagyang sumilip mula sa ulap. Ang liwanag nito ay tumama sa kanyang walis. At sa sandaling iyon ay may naalala siya. Ang mga salita ng ermintanyo maraming taon na ang nakalipas. Ang walis ay hindi lamang sandata, sabi noon ng matanda. Ito ay liwanag ng puso ng tagabantay. Huminga ng malalim si Lola Ermita. Mahigpit niyang hinawakan ang walis. Kung ganoon, bulong niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang walis sa ibabaw ng kanyang ulo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, ginamit niya ang pinakatagong kapangyarihan nito. Malakas niyang winasiwas ang walis sa lupa. Sa sandaling tumama ito sa lupa, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa walis. Ang liwanag ay kumalat sa buong plaza na parang araw na sumikat sa gitna ng gabi. Ang mga anino ay nagsimulang sumigaw. Ang ilan ay naglaho agad. Ang iba ay napaatras. Maging ang kanilang pinuno ay napahinto. Ang liwanag ay patuloy na lumalakas. Parang apoy na nililinis ang buong baryo mula sa kadiliman. Ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Ang mga dahon ay umikot sa himpapawid. Ang mga anino ay unti-unting naglalaho sa liwanag. Ngunit habang lumalakas ang liwanag, si Lola Ermita ay dahan-dahang lumuhod sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kapangyarihang inilabas niya ay higit pa sa kayang tiisin ng kanyang matandang katawan. Sa harap niya ay umatras ang pinuno ng mga anino. Ang mga mata nito ay puno ng galit. Hindi pa ito tapos, sigaw nito. Sa isang iglap ay naglaho ito pabalik sa dilim ng kagubatan. Ang natitirang mga anino ay nagkalat at naglaho. Unti-unting humina ang liwanag sa plaza. Ang hangin ay tumahimik. Ang gabi ay muling naging tahimik. Sa gitna ng plaza ay nakaluhod si Lola Ermita. Mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang walis. Ngunit ang liwanag nito ay halos wala na. Huminga siya ng mabigat. Alam niyang hindi pa tuluyang natatalo ang kadiliman. Ngunit sa gabing iyon, napigilan niya itong sakupin ang Barrio San Gabriel. Ngunit may kapalit ang kanyang ginawa. At ang kapalit na iyon ay unti-unting mararamdaman sa pagsikat ng araw. Ang gabi ay natapos. Ngunit ang kapalaran ng mahiwagang walis at ng tagabantay nito ay malapit ng magbago. Unti-unting sumikat ang araw sa Barrio San Gabriel. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa plaza kung saan naganap ang matinding labanan noong nakaraang ika-23 ng Agosto, 2024 gabi. Tahimik ang buong baryo. Isa-isa nang nagbukas ang mga pinto ng bahay. Dahan-dahang lumabas ang mga tao. Takot pa rin silang sumilip sa paligid, ngunit gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa gabi ng mga anino. Si Mang Cardo ang unang lumapit sa plaza. Kasunod niya sina Mang Lando, Aling Sela at ang iba pang taga-baryo. Pagdating nila sa ilalim ng punong acacia ay bigla silang napatigil.
Naroon si Lola Ermita. Nakaupo siya sa lupa habang hawak ang kanyang ika-4 na libro walis. Ngunit hindi na ito kumikislap tulad ng dati. Ang mga hibla nito ay tila naging ordinaryong tingting na lamang. "Lola Ermita!" tawag ni Aling Sela habang lumalapit. Maraan niyang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Mahina siyang ngumiti. "Tapos na ang gabi," sabi niya sa mahinang tinig. Lumapit ang mga tao sa kanya. "Lola, ano ang nangyari kagabi?" tanong ni Mang Lando. Tahimik na tumingin si Lola Ermita sa paligid ng baryo. Ang plaza ay ligtas. Ang mga bahay ay buo. Walang bakas ng mga anino. "Nilinis lamang natin ang kadiliman," sagot niya. Hindi lubos na naintindihan ng mga tao ang ibig niyang sabihin. Ngunit ramdam nila na may malaking panganib na nalampasan ng baryo. Habang nagsasalita ang matanda, ay napansin niya ang 3 batang nakatayo sa likod ng mga tao. Sina Toto, Nilo at Lira. Tahimik silang nakatingin sa kanya. Sa kanilang mga mata ay may halong takot at paghanga. Tinawag ni Lola Ermita si Toto. "Halika dito, iho." Nagatubili ang bata ngunit lumapit din. Iniabot ni Lola Ermita ang walis. "Subukan mong hawakan." Maingat na kinuha ni Toto ang walis. Sa sandaling hinawakan niya ito ay may kakaibang hangin na bahagyang umihip sa paligid. Ang ilang tuyong dahon sa lupa ay gumalaw. Napansin niyo ng matanda. Napangiti siya. "Tulad ng inaasahan ko," bulong niya. Nagkatinginan ang mga tao. "Ano po ang ibig sabihin niyan, Lola?" tanong ni Mang Cardo. Tahimik na tumingin si Lola Ermita sa mga bata. "Ang walis na ito ay may sariling pinipiling tagabantay," sabi niya. "Matagal ko na itong hawak, ngunit hindi ito mananatili sa akin magpakailanman." Napatingin si Toto sa walis na hawak niya. "Pero bata pa po ako." Ngumiti si Lola Ermita. "Ganyan din ako nang ibigay sa akin ang walis." Dahan-dahan siyang tumayo kahit nanginginig ang kanyang katawan. "Tandaan mo," sabi niya kay Toto. "Ang walis na ito ay hindi lamang panlinis ng lupa. Ito ay panlinis ng kadiliman." Ang mga tao sa baryo ay tahimik na nakinig. Sa sandaling iyon ay muling umihip ang hangin mula sa direksyon ng kagubatan. Ngunit hindi na ito malamig tulad ng dati. Parang mas magaan. Parang nalinis ang hangin. Napatingin si Lola Ermita sa gubat ng balete. "Hindi pa tuluyang nawawala ang kadiliman," sabi niya. "Ngunit ngayon, may bagong tagabantay na." Napatingin ang lahat kay Toto. Ang bata ay tahimik na nakahawak sa mahiwagang walis. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang responsibilidad na ibinigay sa kanya. Ngunit ramdam niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Sa gilid ng plaza ay dahan-dahang naglakad si Lola Ermita palayo. "Lola, saan po kayo pupunta?" tanong ni Lira. Huminto siya sandali. "Tapos na ang aking tungkulin." Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya patungo sa direksyon ng kagubatan kung saan unang nagsimula ang lahat. Ang mga tao ay tahimik na nakatingin habang siya ay unti-unting nawawala sa pagitan ng mga puno. Hindi na siya muling nakita sa baryo San Gabriel. Ngunit mula sa araw na iyon, araw-araw nang nagwawalis si Toto sa mga kalsada ng baryo. At sa bawat hampas ng kanyang walis sa lupa, ang mga tuyong dahon ay kusang nagtitipon. Ang hangin ay bahagyang umiihip. At ang kadiliman na gusto pumasok sa baryo San Gabriel ay muling natutong matakot. Sapagkat sa baryong iyon, may bagong tagabantay na ng liwanag. Wakas.